Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga boksingerong umakyat sa ring nang hindi alam na yon na pala ang huli nilang laban? Mula sa trahedyang sinapit ni Patrick Day dahil sa matinding pinsala sa utak noong 2019 hanggang sa pagbagsak ni Brad Roan sa gitna ng laban dahil sa cardiac arrest, narito ang part 1 sa 10 boksingerong binawian ng buhay matapos lumaban sa boxing ring. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Patrick Day. Hindi lang isang mahusay na boksingero si Patrick Day, kundi isa rin siya sa pinakarespetado at pinakamasipag na atleta ng kanyang generation. Ipinanganak siya noong 1992 sa Freeport, New York. Bata pa lang ay nahilig na siya sa boxing at agad na ipinakita ang kanyang pambihirang talento. Dahil sa kanyang husay, naging kampiyon siya sa prestihiyosong New York Golden Gloves at napili pa bilang alternate para sa US Olympic Team noong 2012. Nang maging professional siya, mabilis siyang nakilala bilang isang matalino at teknikal na boksingero. Hindi siya umiiwas sa mahihirap na laban at palagi niyang hinaharap ang bawat hamon ng buong tapang. Noong October 12, 2019, umakyat si Patrick Day sa ring upang harapin si Charles Conwell. Isa na naman itong malaking pagkakataon para mapatunayan ang kanyang kakayahan at makalapit sa mas mataas na antas ng kanyang karera. Mahigpit ang laban sa mga unang round, ngunit habang tumatagal ay unti-unting nakakakuha ng bentahe si Conwell. Mas madalas nang tumatama ang kanyang malalakas na suntok. Pagsapit ng ika-10 round, pinakawalan ni Conwell ang isang mabigat na kombinasyon ng suntok na tuluyang nagpabagsak kay Day sa lona. Hindi na siya muling nakatayo. Agad na pumasok sa ring ang medical team at nadatnan nilang wala nang malay si Day. Dali-dali siyang isinugod sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na nagtamo siya ng matinding traumatic brain injury. Sobrang namaga ang kanyang utak kaya kinailangan siyang operahan agad upang subukang mailigtas ang kanyang buhay. Sa loob ng 4 na araw ay nanatili siyang nasa coma habang patuloy na ipinaglalaban ang kanyang buhay. Ngunit noong October 16, 2019, tuluyan siyang pumanaw sa edad na 27. Lubos na nalungkot si Charles Conwell sa nangyari. Matapos ang insidente ay sumulat pa siya ng isang emosyonal na liham para sa pamilya ni Patrick Day. Sinabi niyang hindi niya kailanman ginustong makapinsala o makakitil ng sinuman sa loob ng ring. Alam ng bawat boksingero na may kaakibat na panganib ang kanilang propesyon. Ngunit sa kabila nito, wala pa ring naghahanda sa posibilidad na makita ang kanilang kalaban na hindi na muling makabangon. Maxim Dadashev. Isa si Maxim Dadashev sa mga boksingerong maagang nawala sa mundo dahil sa isang napakalungkot na trahedya. Ipinanganak siya sa Russia noong 1990 at nagkaroon ng napakagandang amateur career bago tuluyang naging profesional. Nakilala siya sa kanyang agresibong estilo ng pakikipaglaban at sa halos hindi nauubos na lakas at tibay sa bawat laban. Marami ang naniniwalang nakatakda siyang maging world champion balang araw. Noong July 2019, hinarap niya si Subriel Matias sa isang laban na inaabangan ng maraming boxing fans. Napakabangis ng naging bakbakan. Pareho silang nagpapalitan ng mabibigat na suntok, ngunit habang tumatagal ay unti-unting nakokontrol ni Matias ang laban. Sa kabila ng matinding pinsalang natatanggap, patuloy pa ring lumalaban si Dadashev. Ayaw niyang sumuko kahit kitang-kita na ang epekto ng mga suntok sa kanyang katawan. Pagsapit ng ika-11 round, nakita ng kanyang trainer na si Buddy McGirt na nasa matinding panganib na ang kanyang boksingero. Kahit ayaw pa ni Dadashev tumigil, ginawa ni McGirt ang napakahirap na desisyong ipahinto ang laban upang subukang mailigtas ang kanyang buhay. Lumabas si Dadashev sa ring na may tulong ng kanyang team, ngunit hindi na siya nakalayo. Habang papunta sa backstage ay bigla siyang bumagsak. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na matindi rin ang pamamaga ng kanyang utak. Katulad ng nangyari kay Patrick Day, kinailangan din siyang operahan ng emergency. Sa loob ng 4 na araw ay patuloy niyang ipinaglaban ang kanyang buhay, ngunit noong July 23, 2019, tuluyan siyang pumanaw sa edad na 28. Labis ang naging dalamhati ni Buddy McGirt. Sa isang panayam matapos ang trahedya, sinabi niyang ipinatigil niya ang laban dahil alam niyang nasa panganib na ang kanyang boksingero. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Sobra na ang pinsalang tinamo ni Dadashev upang siya ay mailigtas. Ang kanyang pagpanaw ay muling nagpapaalala kung gaano kabagsik at kapanganib ang mundo ng boxing.
Isa siyang matapang, mahusay at napakagaling na boksingero na marami pa sanang maipapakita sa loob ng ring. Hugo Alfredo Santillan. Isa si Hugo Alfredo Santillan sa mga batang boksingerong may malaking potensyal mula sa Argentina. Lumaki siya sa isang pamilyang mahilig sa boxing kaya bata pa lamang ay nahubog na ang kanyang pagmamahal sa esport. Masigasig siyang nagsanay araw-araw, umaasang balang araw ay makikilala ang kanyang pangalan sa mundo ng boxing. Lumaban siya sa lightweight at super lightweight divisions kung saan nakilala siya dahil sa kanyang tibay, tapang at determinasyong hindi sumusuko. Noong July 22, 2019, hinarap niya si Eduardo Javier Abreu sa laban na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Umabot ng 10 round ang kanilang bakbakan at nang tumunog ang huling kampana, nanatili siyang nakatayo habang hinihintay ang magiging desisyon ng mga hurado. Ngunit may kakaiba nang nangyayari sa kanyang katawan. Nanginginig siya, hirap huminga, at makalipas lamang ang ilang sandali ay bumagsak siya at hindi na halos makagalaw. Agad siyang nilapitan ng medical team at isinugod sa ospital. Doon natuklasan ng mga doktor na matindi ang pamamaga ng kanyang utak dulot ng sunod-sunod na suntok na tinanggap niya sa laban. Kaagad siyang isinailalim sa emergency surgery, ngunit napakalubha na ng pinsala. Noong July 25, 2019, tuluyan siyang pumanaw sa murang edad na 23. Nagulat at nalungkot ang buong boxing community sa kanyang biglaang pagpanaw. Pumasok siya sa ring na puno ng pangarap at pag-asa, ngunit hindi na siya muling nakalabas ng buhay. Duk Koo Kim. Si Duk Koo Kim ay isang matapang at agresibong boksingero mula sa South Korea. Lumaki siya sa kahirapan kaya ang boxing ang naging pag-asa niya upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Dahil sa kanyang pagsisikap, nabigyan siya ng pagkakataong lumaban para sa world title laban sa tanyag na si Ray Mancini noong November 13, 1982. Ito na ang pinakamalaking laban ng kanyang karera. Ngunit ito rin ang magiging huli. Napakabangis ng naging bakbakan. Halos walang umatras sa kanilang dalawa habang nagpapalitan ng mabibigat na suntok. Habang tumatagal ang laban, unti-unting nakakuha ng kontrol si Mancini. Pagsapit ng ika-14 na round, pinakawalan niya ang sunod-sunod na malalakas na suntok na nagpabagsak kay Kim sa lona. Sinubukan pa niyang tumayo, ngunit hindi na siya sinusunod ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Isinugod siya sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na nagtamo siya ng napakalubhang pinsala sa utak. Isinailalim siya sa operasyon, ngunit wala na itong nagawa upang mailigtas ang kanyang buhay. Noong November 17, 1982, tuluyan siyang pumanaw. Nayanig ang buong mundo ng boxing sa kanyang sinapit. Dahil sa trahedyang ito, ipinatupad ang mahahalagang pagbabago sa mga patakaran ng boxing upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga atleta. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay ang pagbawas ng championship fights mula 15 rounds tungo sa 12 rounds, isang patakarang ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang pagpanaw ni Duk Koo Kim ay nananatiling isa sa pinakamahalaga at pinakamasakit na pangyayari sa kasaysayan ng boxing. Benny Paret. Si Benny Paret, nakilala rin bilang Kid Paret, ay isang Cuban welterweight champion na kilala sa kanyang matigas na panga at walang takot na estilo ng pakikipaglaban. Hindi siya kailanman umatras sa anumang laban at palaging handang makipagsabayan hanggang sa huling sandali. Isa sa pinakasikat na karibal niya ay si Emil Griffith. Ang kanilang matinding rivalry ay naging isa sa mga pinakatanyag sa kasaysayan ng boxing. Ngunit ang kanilang ikatlo at huling paghaharap ang nauwi sa isang trahedya. Noong March 24, 1962, muli silang nagharap sa loob ng ring. Matitindi na ang kanilang mga naunang laban, ngunit walang makapaghahanda sa mangyayari sa pagkakataong ito. Bago magsimula ang laban, kilala si Paret sa pang-aasar sa kanyang mga kalaban at personal pa niyang ininsulto si Griffith. Pagsapit ng unang kampana, agad na nagpalitan ng mabibigat na suntok ang dalawang boksingero. Dikit ang laban hanggang sa ika-12 round. Doon nagbago ang lahat. Nagpakawala si Griffith ng sunod-sunod na suntok habang naiipit si Paret sa mga lubid ng ring. Napakaraming suntok ang tumama ng halos wala nang naigaganti si Paret. Sa kasamaang palad, huli nang napigilan ng referee ang laban. Tuluyan nang bumagsak si Paret sa lona habang wala nang malay. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit natuklasang napakalubha ng pinsala sa kanyang utak. Nanatili siya sa koma sa loob ng 10 araw at hindi na muling nagkamalay. Noong April 3, 1962, tuluyan nang pumanaw si Benny Paret.
Ang trahedyang ito ay naging isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng boxing at nagsilbing paalala kung gaano kapanganib ang esport na ito kahit para sa mga pinakamahusay na mandirigma sa loob ng ring. Marami ang nagsabing dapat ay mas maagang ipinatigil ng referee ang laban. Ang iba naman ay kinuwestiyon mismo ang sport ng boxing dahil sa nangyari. Isa si Benny Paret sa pinakamahusay na mandirigma ng kanyang panahon. Ngunit sa huli, ang mismong sport na minahal niya ang kumitil sa kanyang buhay. Davey Moore. Si Davey Moore ay isang Amerikanong boksingero na kilala sa kanyang pambihirang bilis, lakas ng suntok at agresibong estilo sa loob ng ring. Bilang World Featherweight Champion, itinuring siyang isa sa pinakamahuhusay na boksingero ng kanyang henerasyon. Ngunit noong March 21, 1963, tuluyan nang nagbago ang kanyang kapalaran. Sa gabing iyon, ipinagtanggol niya ang kanyang titulo laban sa Cuban boxer na si Sugar Ramos. Napakainit ng naging laban at walang gustong magpatalo. Pareho silang nagpalitan ng mabibigat na suntok sa halos bawat round. Pagsapit ng ika-10 round, pinakawalan ni Ramos ang isang malakas na kombinasyon ng suntok na nagtulak kay Moore papunta sa mga lubid ng ring. Malakas na napaatras ang kanyang ulo dahil sa impact, ngunit nagawa pa rin niyang makatayo at tapusin ang laban. Nang tumunog ang huling kampana, nakatayo pa rin si Moore. Sa unang tingin ay tila wala namang seryosong nangyari. Ngunit pagbalik niya sa kanyang dressing room, bigla na lamang siyang bumagsak. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na nagtamo siya ng matinding pinsala sa brainstem. Napakalubha ng naging pinsala at wala na itong lunas. Nanatili siyang walang malay sa loob ng 2 araw. Noong March 23, 1963, pumanaw si Davey Moore sa edad na 29. Lubhang ikinagulat ng mundo ng boxing ang kanyang pagpanaw dahil hindi naman siya na-knockout sa mismong laban. Gayunman, pinaniniwalaang ang huling malakas na suntok kasama ang matagal ng pinsalang naipon mula sa maraming taon ng pakikipaglaban sa ring ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil sa insidenteng ito, muling umigting ang debate tungkol sa kaligtasan ng boxing. May ilan pang nanawagang tuluyan ng ipagbawal ang esport, ngunit nagpatuloy pa rin ang boxing. Johnny Owen. Si Johnny Owen ay isang boksingerong British mula sa Wales na kilala sa kanyang hindi matatawarang tibay at matinding determinasyon. Dahil sa kanyang payat na pangangatawan, tinawag siya ng mga tagahanga na The Merthyr Matchstick, ngunit huwag magpalinlang sa kanyang itsura. Sa loob ng ring, isa siya sa pinakamatitinding mandirigma ng kanyang panahon. Unti-unti niyang inakyat ang ranggo hanggang sa mabigyan ng pagkakataong lumaban para sa WBC Bantamweight Championship laban kay Lupe Pintor noong September 1980. Ito ang pinakamalaking laban ng kanyang karera, ngunit hindi niya alam na ito na rin ang magiging huli. Sa mga unang round, mahusay na naipakita ni Owen ang kanyang bilis at footwork. Nagagawa niyang malusutan ang mga suntok ni Pintor at makapuntos gamit ang kanyang teknikal na estilo. Ngunit habang tumatagal ang laban, nagsimulang mangibabaw ang lakas ni Pintor. Pagsapit ng ika-12 round, tumama ang isang napakalakas na kanang suntok na agad nagpabagsak kay Owen sa lona. Hindi na siya muling nagkamalay. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na nagtamo siya ng napakalubhang brain injury. Nanatili siyang nasa coma sa loob ng 7 linggo habang patuloy na ipinaglalaban ang kanyang buhay. Ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan. Noong November 4, 1980, tuluyan siyang pumanaw sa edad na 24. Labis ang naging dalamhati ng kanyang bayan sa Wales. Hindi lamang siya isang mahusay na boksingero, kundi isa ring mapagkumbaba, masipag at minamahal na tao na palaging ibinibigay ang lahat ng kanyang lakas sa bawat laban. Randy Carver. Si Randy Carver ay isang Amerikanong boksingero na kilala sa kanyang puso, sipag at determinasyon sa loob ng ring. Ipinanganak siya sa Kansas City at mula pa lamang sa simula ay pangarap na niyang maging world champion. Dahil sa kanyang magandang record at walang sawang pagsisikap sa bawat ensayo at laban, marami ang naniniwalang malayo ang kanyang mararating sa mundo ng boxing. Marami ang naniniwalang napakaliwanag ng kinabukasan ni Randy Carver sa mundo ng boxing. Noong September 12, 1999, umakyat siya sa ring upang harapin si Kabari Salem. Isa na naman sana itong hakbang papunta sa mas malalaking laban at mas malaking oportunidad sa kanyang karera. Ngunit sa gabing iyon, nauwi ang lahat sa trahedya. Mahigpit ang naging bakbakan at walang gustong magbigay ng bentahe. Habang tumatagal ang laban,
Mas marami ng malalakas na suntok ang tinatanggap ni Carver. Pagsapit ng ika-10 round, bigla na lamang siyang bumagsak sa lona. Hindi na kinaya ng kanyang utak ang sunod-sunod na pinsalang natamo mula sa mga suntok. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na matindi ang pamamaga ng kanyang utak. Isinailalim siya sa koma habang sinusubukang mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit napakalubhanan ng kanyang kondisyon. Pagkalipas lamang ng 2 araw, noong September 14, 1999, tuluyan siyang pumanaw sa edad na 24. Bitavian B. Scotland. Si Bitavian Scotland ay isang Amerikanong boksingero na kilala sa kanyang katatagan at matinding tapang sa loob ng ring. Hindi man siya kabilang sa mga pinakasikat na pangalan sa boxing, lahat ng nakapanood sa kanya ay alam na isa siyang tunay na mandirigma. Pangarap niyang makilala at magtagumpay sa sport na kanyang minahal. Noong June 26, 2001, nabigyan siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang talento sa isang laban na mapapanood sa buong bansa. Hinarap niya si George Jones sa isang light heavyweight bout. Matindi ang naging palitan ng suntok, ngunit habang lumilipas ang mga round ay unti-unting nakakuha ng kontrol si Jones. Sa ika-10 round, tumama ang isang mabigat na kombinasyon ng suntok na nagpabagsak kay Scotland sa lona. Hindi na siya muling nakabangon. Isinugod siya sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na nagtamo siya ng kritikal na pinsala sa utak. Nanatili siyang nasa koma sa loob ng 6 na araw habang patuloy na lumalaban para sa kanyang buhay. Ngunit noong July 1, 2001, tuluyan siyang pumanaw sa edad na 26. Isa na naman itong malungkot na paalala kung gaano kalaki ang panganib na kaakibat ng profesional na boxing. Roman Simakov. Si Roman Simakov ay isa sa mga pinakainaasahang batang boksingero ng Russia. Taglay niya ang lakas, husay at teknikal na kakayahang kailangan upang maging kampiyon. Marami ang naniniwalang balang araw ay magiging isa siya sa pinakamahusay sa kanyang weight division. Ngunit nagbago ang lahat noong December 5, 2011. Sa gabing iyon, hinarap niya si Sergey Kovalev, isang napakalakas na puncher na kalaunan ay naging world champion. Mula pa lamang sa simula ay napakabangis na ng laban. Patuloy na tumatanggap ng mabibigat na suntok si Simakov, ngunit tumanggi siyang sumuko. Sa ika-7 round, pinakawalan ni Kovalev ang sunod-sunod na malalakas na suntok na tuluyang nagpabagsak kay Simakov. Nawalan siya ng malay sa loob mismo ng ring. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan natuklasan ng mga doktor na matindi ang pamamaga ng kanyang utak. Sa loob ng 3 araw ay nanatili siyang nasa koma habang ginagawa ng mga doktor ang lahat upang mailigtas siya, ngunit hindi na niya nalampasan ang matinding pinsalang natamo. Noong December 8, 2011, pumanaw si Roman Simakov sa edad na 27. Nayanig ang buong boxing community sa kanyang pagpanaw. Lubhang naapektuhan si Sergey Kovalev sa nangyari. Sa kalaunan ay inialay pa niya ang isa sa kanyang mga world title fights bilang pag-alala kay Simakov, isang patunay na kahit magkalaban sila sa loob ng ring, malalim pa rin ang respeto ng mga boksingero sa isa't isa.